Araw na kaming magkasama ni Drake sa loob ng kanyang castle matapos ng pag-uwi nito mula sa kanilang misyon. Mas lalo ko tuloy itong minahal ng sobra dahil sa pag-aasikaso niya sa akin sa araw-araw na palagi kaming magkasama. Daig pa namin ng tunay na mag-asawa. Walang oras din kung banggitin niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Nalaman ko rin kung bakit niya naisipan na manirahan sa lumang castle na noon pala ay abandonado. Binili nito iyon sa isang tao na naninirahan sa ibang bansa at wala nang balak pang ayusin. Ipina-renovate nito iyon at 3 taon pa lang pala sa kanya ang castle. Ang mga kasama niyang kasambahay ay mula pa sa mga kaibigan nito galing. Ang bodyguards naman ay mula daw sa kanilang big boss. Napatingin ako kay Drake na ngayon ay parang hindi mapakali sa inuupan habang nagdadrive. Niyaya ko itong sumama sa akin sa mansyon dahil hindi pa ito nakikilala ng formal nila mom and dad. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ko rito. Nothing babe, medyo kabado lang ako. Sabay kuha sa aking kamay at hinalikan iyon. Ba't ka naman kakabahan? Hindi naman kumakain ng taong parents ko. Pero na lang kung may kasalanan ka sa kanila. Panunodyo ko. Gusto kong matawa sa reaksyon nito dahil mas lalong namutla. Ungo lang ito at mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa aking kamay. After 2 hours ay nakarating kami sa Villa Hermosa. Mabilis na lumapit sa amin ang 2 security at sinilip kami. Agad kong binuksan ang bintana ng kotse para makilala ng mga ito. Madam Lian! Mabilis naman silang umalis sa harap ng kotse at dali-daling pumunta sa malaking gate at ilang saglit lang ay binuksan ang gate. Nagtuloy-tuloy kaming pumasok sa malaki at malawak naming mansyon. Isa ito sa aming mansyon dito sa Metro Manila. Ang iba pa ay nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Meron din sa Palawan, habang may mga condominium din kami. Meron din sa ibang bansa na bihira lang din naman namin tirahan dahil nandito sa bansa ang negosyo ng aking magulang. Dito sa Villa Hermosa ang pinakapaborito kong tahanan dahil na rin siguro dito ako unang nagkaisip kaya maraming childhood memories ang siyang tumatak sa mura kong isipan. Magkaiba naman kami ni Lander dahil mas trip dito sa probinsya manirahan. Bihira lang kami magkasama ng kabataan namin kaya ang akala ng iba ay only child lang ako dahil bihira nilang makita ang kakambal kong parang engot. Kapag holiday season or vacation lang talaga kami nagkakasama-sama buong pamilya dahil sa magkakaibang mansyon kami nakatira. Mabilis na nagtakbuhan ng ilang kasambahay. Nakita ko rin na magandang nakangiti at kumakaway na si Nana. Siya ang yaya ko simula ng bata pa ako. Ito lamang din ang siyang tanging kakampi, tagapagtanggol ko sa lahat ng aking kalokohan. Hindi na nga ito nakapag-asawa kaya tumandang dalaga na lang. Ako ang unang bumaba ng sasakyan dahil ang kasama ko sa Drake ay parang tuod. Hinila ko ito sa kanyang kamay kaya napasunod itong bumaba. Ling! Ling! Masayang boses ni Nana. Napangiti ako dahil si Nana lamang ang bukod tangi na tumatawag sa akin ng ganoon. Pero napawi ang masayang mukha nito nang mapatingin sa aking kasama. Mukhang na-shock pa ito nang makitang naka-holding hands pa kaming dalawa ni Drake. Hello Nana! Namiss po kita! Masaya akong lumapit sa kanya habang hawak kamay si Drake. Binitawan ko sa Drake para yakapin si Nana. Gumanda naman ang yakap ito sa akin. Naku! Ikaw bata ka, pagkatagal mo nang hindi nakakauwi dito. Kaya ka siguro napadaan dito dahil pinauwi ka ng mom at daddy mo. Natawa na lang ako. Pasimpleng yumuko si Nana at binulungan ako. Sino naman ang magandang binata na nakatayo sa iyong likuran? Lingling? Tanong nito sabay sulyap sa aking likuran. Kumalas muna ako sa matanda at tumikim. Nana, I want to introduce you this person. Come here. Hinata ko mula sa aking likuran sa Drake. Mukhang hindi na ito intense tulad kanina na parang timang. This is Drake, my boyfriend. And Drake, this is Yaya, Yolanda. But I usually called her Nana. Nice meeting you, Nana. Feeling close na inabot ni Drake ang kamay nito sa matanda. Oh, ganun ba? Diyos mio, ikinagagala kitang makilala, iho. Ay, napakaswerte naman ang aking alaga at mukhang nakadagit ng gwapong nilalang na hulog mula sa kalangitan. Kung todo, puri si Nana kay Drake. Hindi alam na matanda na kasama ito sa sumumpa nang iwan ako ni Vincent nung high school. Dalawa sila ni Mika na kulang na lang ay mag-orasyon para gantihan ang ginawang pananakit sa aking murang puso nung unang panahon. Paano ba naman si Nana ang aking chef
sa kakaluto ng mga request kong foods para ibigay kay Vincent Ramirez. Pero siguro hindi ko na lang sasabihin at baka biglang ma-disappoint ang matanda na mukhang bilib na bilib kay Drake. Dahil heto kami ngayon sa sala at panay kwento ni Nana at grabe naman na listener itong si Drake. Siguro sinasakyan na lang ang matanda sa mahabang kwento nito dahil gano'n naman talaga pag matanda na walang katapusan sa kwentuhan. Where's mom and dad, Nana? Tanong ko habang nagmemeryenda kami. 20 minutes na kaming nakaupo dito sa aming malaki at mahabang sofa na may malaking chandelier sa itaas ng kisame na umabot pa hanggang 4th floor. Ha? Hindi ba nasabi sa'yo na nasa Japan sila ngayon? Sagot ni Nana. Japan? Nakausap ko si mom last night. Ang sabi niya ay nandito sila ni daddy mag-stay for a week. That's why we should surprise them. Pagtataka ko, napakamot ang matanda sa ulo. Kagabi lang din sila umalis. Hindi ko rin alam dahil 3 gabi lang silang nanatili dito ng daddy mo. At yun, lumarga na. Napasimangot ako. Pambihira naman. Ganun talaga palagi sila mom and dad. Kung may free time ay basta-basta na lang lilipad sa kung saan man lupalop ng mundo. Pero siguro ayos na rin iyon dahil nasa seniors na sila at kailangan na nila mag-enjoy na dalawa. Dahil alam kong si Lander na ang nakatoka ngayon sa aming kumpanya. Matapos ang kumustahan, sa iba na naging close ko ng kasambahay ay umakyat na kaming dalawa ni Drake sa aming kwarto. Ako pa nag-design sa sarili kong kwarto. Well, lahat ng naging kwarto ko sa lahat ng aming bahay ay tanging ako lang ang may karapatan na pagandahin at kung anong disenyo ang babagay. Kahit nga ang kwarto ko sa bahay ng mga kaibigan ko ay ako din. Ganyan ako kaarte at kaselan. Lahat ng makikita sa loob ng kwarto ko puro pink. Kulay peach ang pader at ang ilang gamit ko ay puro pink. Pero mga light ang mga iyon dahil masakit sa mata masyadong dark colors. Pero na lang kung ibang kulay. Natuwa ako sa aking Hello Kitty na mas malaki pa sa akin. 2 iyon at sila ang nakahiga sa aking bed. Dito muna tayo magpahinga. Nagpatianod naman ito at inilibot ang paningin sa buong kwarto ko. Alam kong hindi dito iyon type dahil masyadong girl na girl at super cute. Dahil ang mga gusto ng mga bruskong lalaki na tulad nito ay puro dark o kaya naman ay black and white. Kahit ang kakambal kong si Lander ay nasusuka sa tuwing napapadaan ito dito sa aking kwarto. Ang sarap niyang sakalin para matuluyan. Do you like my room? Yeah, it's really cute. Of course! Buong lakas ko itong hinila at pinaupo sa aking kama na ipinagtaka nito. Hindi ko alam pero parang sinapian ako ng 10 engkanto. Honey babe? Ngumisi ako at biglang umpo sa kanyang kandungan para sa kanyang mukha. Sabay pa kaming napasingap nang tumama ang aming baba. You like? Tadyo ko. Ginalaw kong aking bewang para mas lalong madama. Honey babe, kahit huwag ka na magpaalam. I'm all yours. Nahihibang nasagot ni Drake. Okay. Hinawakan na magkabilang kamay ko ang panga ni Drake at parang uhaw na isda kong hinalikan ito. Napaungol na lamang kaming dalawa. Kung dati ay sa Drake ang namimilit na ibuka pa ang aking labi, pues iba na ngayon. Ako na. I closed my eyes and we kissed passionately. Let's go to your bathroom, honey babe. At sa loob nga ng banyo ay hubot-hubad kaming naliligo. Pero hindi lang paliligo ang aming ginawa dahil ipinagpatuloy namin ang aming nasimulan. Matapos namin sa banyo ay ipinagpatuloy namin ito sa aking kama. Kung pwede lang ay ayoko nang matapos ang pagsasalo ng aming katawan ni Drake. 2 araw kaming nanatili dito sa aming mansyon at balak namin pumunta sa isa pa naming bahay sa Makati. Tinawagan ko si mommy at ngayong gabi ang balik nila mula Japan. Bigla daw kasing gustong kumain sa isang luxury restaurant ng Japanese food ni mommy kaya ura-urada silang umalis ni daddy. Daig pa sa naglilihi itong si mommy at spoiled din naman ni daddy. Sa bagay, mini version ako ni mommy sa kahit na anong bagay, gamit man o pagkain. Ang mas malala pa, kapag naisipan kong mag-swimming sa Maldives, isang pitik lang ni daddy ay susunduin na kami ng private plane namin para makapagbakasyon. Madalas kaming dalawa ni mommy ang mahilig gumala sa kahit saang lupalop ng kalupaan, except kay daddy na talagang super busy sa aming business. Habang si Lander naman na introvert na palagi ako sinusungitan dahil sa aking luho. Palibasa kasi puro aral lang ang trip sa buhay at masyadong seryoso kaya hindi para kami mga aso't pusa. Katatapos ko lang mag-shower nang sa Drake naman ang naliligo. Nakaroba lang ako at pinapatuyo ng blower ang aking buhok.
Mukhang kailangan ko nang baguhin ulit ang kulay ng buhok ko. Nakakasawa din pala ang ash gray pero sige, later dadaan muna kami sa salon. Kailangan ko rin magpaspa at para matanggal ang kung anumang bad viruses na kumapit sa aking flawless skin. Iba na ang nag-iingat dahil super hate ko ang pumangit. Napatingin ako sa cellphone ni Drake na nakapatong sa aking bed. 2 beses kasi itong umilaw pero walang tunog dahil naka-silent. Habang nagbo-blower ay lumapit ako sa aking bed. Kunuto akong dinampot ang cellphone ni Drake. May passcode iyon pero mabilis ko ring nabuksan dahil super easy lang ng numero. Date iyon kung anong araw kami nagtsuktsakan. Langhiyang iyon, tandang-tanda pa samantalang ako'y limot ko na dahil ilang beses na ba namin ginawa iyon. Langya na yan, hindi ko na talaga tanda. Pagkahawak ko ng cellphone ay muling umilaw ang screen. Mabilis kong binitawan ang blower at inilapag iyon sa kama. Hindi ko alam pero nanggigigil ako habang binabasa ngayon ang 3 messages ng iisang numero na hindi nakarehistro. Message 1. Where are you? Message 2. Don't ever try na magtago ka pa, darling. I will find you, Drake. Miss you so much. Message 3. Nakakaya mo ng taguan ng anak mo? Ganyan ka na ba walang hiyang tatay? Pwes sumanda ka. Nanginginig sa galit ang aking mga kamay. Halos hindi ako makahinga sa aking nabasa. Totoo ba ito? Sino ba itong walang hiya at sinasabing may anak silang dalawa ni Drake? Langya, kung sinong nilalang man ito, ay baka nang aasar lang ito. Hindi kaya takas ito sa mental? Buisit kong pinindot ang call sa number na ito. Hindi matatahimik ang kaluluwa ko kapag ganitong gusto kong pumatay ng alagad ni Satanas. Mabilis na sumagot ang number. Isang ring pa lang ang aking nagagawa. Hello, darling? Parang nanigas ang buong katawan ko at napatingin sa screen ng number at muli ibinalik ko ang cellphone sa aking tenga. Bakit ngayon mo lang ako tinawagan, darling? 2 months na tayong hindi nagkikita. Ang sabi mo, last time ay busy ka lang sa work mo. Nasaan ka ba ngayon? Malambing pa ang boses ng impacta na hindi man lang alam kung sa Drake ba ang kausap nito dahil sunod-sunod ang salita nito. Langya, nakakagago. Hey, darling, are you there? Hello? Hindi ako nagsasalita dahil hindi ko kaya. Nanginginig ang aking kalamnan sa sobrang galit. Honey babe, I'm done. Boses ng masayang sa Drake. Hindi ako lumangon dito dahil mas lalong nagngingit-ngit ang aking dibdib. Darling? Hello? Honey babe, are you okay? Naramdaman ko na lang na lumapit ito sa aking likuran. Langya ka! Huwag mo akong hawakan kung gusto mo pang mabuhay. Mababa ang boses ko pero labis ang galit. But what's wrong? Is there something wrong? Nagtatakang tanong ni Drake. Hindi ko man ito nakikita pero alam ko na ang pagtataka ng mukha nito. Mukhang impacto. Hey! Biglang bulyaw sa kabilang linya. Isa ka pang gaga ka! Sino ka ba ha? Kung nagtitrip ka lang, langya ka, pwede ka nang mamatay. Malakas kong hiyaw sa kabilang linya. Shit! That's my phone, Lian! Bigla na lang nawala sa aking kamay ang cellphone at ngayon ay kunot noong hawak na ito ni Drake at ngayon ay madilim ang pagmumukha. What's this? Tanong ni Drake. Galit na galit akong tumingin kay Drake. Kung naging dragon lang ako ngayon, tsak kanina pa ito natusta. Mukhang natigilan sa Drake. Maya-maya pa bigla itong naglakad palayo sa akin at lumabas ng kwarto kahit nakatawa lang ang nakabalot sa kanyang ibaba at kitang-kita ang malaki at namumutok nitong muscles at ang masarap nitong abs. Langya, galit ako ngayon at hindi pagpapantasya. Asar akong lumabas ng kwarto para sundan ito. Nagpalingalinga ako dahil sa napakabilis na paglaho nito. Tumingin ako sa hagdan at nakita ko ang bulto ng katawan ni Drake na palabas ng bahay. Galit na galit akong bumaba ng hagdan. Lingling, bakit hindi ka muna nagbihis bago bumaba? Pagtataka ni Nana nang masalubong ko ito sa sala. Hindi ako sumagot dahil wala ako sa mood. Bagkus, tumiradyo ako palabas ng kabahayan. Malawak ang aming bakuran, lalo pa sa malaking garden na siyang pinaka-good spot sa aming mansyon. Nakita ko sa Drake na nakatayo sa ilalim ng puno ng niyog. Kahit malayo ito ay kitang-kita sa mukha nito ang matinding galit. Bakit ito nagagalit? Dahil ba nabisto itong may ibang babae at may anak pa? Langya. Ayoko magalit kung totoo man iyon dahil ibubuhos ko ang matindi kong galit kay Drake dahil sa panluloko nito sa akin. Langya talaga. Si Drake ay may pamilya na pala. Nang makita ko ni Drake papalapit sa kanya ay nagsalita ito sa kabilang linya at matapos noon ay pinatay na nito ang tawag. Manluloko ka?
Matagal mo na ba ako niloloko? Masamang loob na tanong ko rito. Maga pa ang oras na ito pero pataas na ang sikat ng araw. Pero baliwala sa akin kung masikatan man ng araw ang balat ko. Kahit pa hindi pa ako nakakapag-lotion man lang. Dahil mas nangingibabaw ang matinding emosyon ko ngayon. No, I'm not, honey babe. Listen. Biglang lumambot ang mukha ni Drake. Gago ka? Sino pala yung walang hiyang tumatawag sa'yo, darling? Langya, may asawa ka na palang gago ka. Hinihintay ka na daw ng anak mo. Sabi oh. Duro ko sa hawak nitong cellphone. Pinipilit kong maging matapang ang boses ko dahil anumang sandali, baka bigla akong sumabog at umiyak. Oo, super hate ko ang umiyak dahil feeling ko isa akong malaking loser kapag ginawa ko iyon. Sa kagandahan kong ito, iiyak lang dahil naloko ulit. Ako pa talaga? Langya, sarap magwala. Honey babe, let me explain please. Kalmadong sagot ni Drake sa akin. Langya ka, sumagot ka ng matino. Kung hindi ka na makakalabas ng mansyon ngayon. Gago ka. Hindi ko na ata mabilang kung ilang beses kong pinaulanan ng mura ang lalaking ito. Wala akong pakialam kung hindi bagay sa babaeng maganda na katulad ko na malakas na magmura. Pakialam ba nila? Honey babe, bumuntong hininga ito. Pero bago pa ito makasalita ay umalingaw-ngaw ang boses ni Nana. Diyos mio, ano ba naman yung ginagawa niyo sa initan ngayon? Hindi dito ang swimming pool at nasa likod bahay. Bakit dito pa kayo nakahubad sa harap ng mga halaman? Diyos ko po, magsalas kayong dalawa dyan. Galit na pagtataboy ni Nana sa aming dalawa ni Drake. Walang umimik sa amin ni Drake dahil nakatingin lamang kami sa isa't isa. Kung wala kayong balak na mag-swimming, siya, magsalas kayong dalawa din sa garden. Hindi magandang tingnan ang itsura ninyong nakahubad at maraming mga mata na papatingin sa inyo. Alis! Galit na pagtataboy sa amin ni Nana. Wala tuloy kaming nagawa kundi ang sumunod na lang at pumasok sa loob ng mansyon. Hindi ko rin kayang magsalita ng masama kay Drake ngayon lalo pa at nandyan si Nana na matanda at maramdamin sa lahat ng nakikita at naririnig. Nagulat ako nang hawakan ako sa aking kanang kamay ni Drake. Nagpaalam ito kay Nana at ngayon ay naglalakad pabalik sa loob. Doon ko lang din napansin ang ilang kasambahay namin na napapatingin sa aming gawi. Agad ding napapatungo kapag tinitingnan ko sila. Muli ay nandito kami sa aking kwarto at binitawan ni Drake ang aking kamay at humarap sa akin na seryoso ang mukha. Honey babe, don't call me by that name. Nagpupuyos ang aking kalooban ngayon tapos tatawagin pa ako ng ganoon. Akala ba nito ay kakalma ako? Listen to me, Lian. That's not what I mean. I mean, yung kanina. Asawa mo siya, gago ka at may anak na kayo. No, but yes. I mean, langya ka talaga? Hirap ka na magsalita dahil nahuli ka na? Pues, bumalik ka na sa pamilya mo at never kitang hahabulin kung yun ang akala mo. Malakas kong sigaw dito dahil hindi ko na nakayanan ang matinding emosyon na lumulukob sa aking dibdib. Tom, that's not what I mean. Let me explain first. Animal ka. Isa kang abogado pero isa kang gago. Honey babe, listen to me first bago ka magalit. Langya ka? Sana natigo ka na lang nung nasa mission kayo. What? Gago ka? Manloloko ka? Para na akong nahihibang dahil hindi ko na pinapakinggan ang sinasabi ni Drake at sarili kong galit ang iniintindi ko. Dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ng aking puso, parang sinaksak at tinadtad ng itak ang puso ko sa sobrang sakit. Pati tiyan ko ay sumakit na hindi ko maintindihan dahil parang gusto kong masuka sa sama ng pakiramdam ko. Langya nito. Hinawakan ako ni Drake sa magkabilang balikat at pilit na pinapakalma. Relax, honey babe. Sinisiguro ko sa'yo hindi kita sasaktan at maunawaan mo ako. Please lang, makinig lang sa akin muna. Pinapakalma ako nito. Gago mo! Bigla akong napapiyok. Ayokong umiyak pero langya naman. Bakit biglang bumuhos ang aking luha sa harap nito? Hindi ako talunan. Niyakap ko ng mahigpit ni Drake habang nakahubad lamang ito at tanging towel lang sa ibaba nito ang nakatapis. Namalayan ko na lang na pinaupo ko nito sa aking kama at ito naman ay nakasquat sa aking harapan. Mahigpit itong nakahawak sa aking kamay. Who's that bitch? Garalgal ang boses na tanong ko. Honey babe. Malambot ang mukha na tiningnan ako na Drake habang ang isang kamay nito ay pinupunasan ang luha na bumagsak sa aking pisngi. She's Hailey. Asawa mo? Live-in partner?
Girlfriend, lagya ka! Malakas ko itong minura. Gusto ko itong bigwasan pero mabilis na napahawak ito sa magkabilang kamay ko gamit lang ng isang kamay nitong malaki. Bala ko itong sipain pero mabilis din ang gago na ito dahil nahawakan ng kaliwang braso nito ang aking mga binti. Wala na akong nagawa kundi ang umatungal na lang sa iyak. Ang sabi ko sa'yo, makinig ka muna sa akin, sandali Lian. Gago ka! Isusumbong kita kay Daddy! Malakas akong napahagulhol. She's not really my girlfriend pero kailangan ko siya. Huwag ka na magsalita! Satanas! Malakas akong umiyak. Napapikit na lang ako dahil hindi ko kayang tingnan ito sa mga mata habang nagsasalita. Makawala lang ako sa pagkakahawak nito ay ako na ang tatapos sa gagong ito na lantaran ng pananakit sa aking puso. Hindi man lang naawa sa akin. Kailangan ko siya dahil parte siya sa aking trabaho. Hindi na ako umimik dahil hindi na kaya ng lalamunan ko ang sakit. Habang ang walang hiyang ito ay nagpatuloy sa pagsasalita. One of my client want me to help them. Ang anak nilang 3 taon ay nawawala. Ilang pulis at pag-iimbestiga na ang kanilang pinagawa pero wala pa rin silang nakukuhang hint. And that's 5 months ago nang kunin nila ang serbisyo ko bilang kanilang abogado. Naging mahirap para sa akin gawin iyon dahil magagaling na sindikato ang kumuha sa kanilang anak. Hanggang sa idinulog ko ito sa aking big boss. Ilang araw lang ay nalaman namin kung saan ang kanilang location. Isang big time syndicate na hindi basta-basta malalaman ng kung sino dahil ang mga namumuno sa mga ito ay matataas na opisyalis ng politika at kapulisan. Araw at umabot sa buwan bago ako nakalapit sa grupong iyon pero nahirapan ako dahil hindi pwedeng basta-basta na lang kami lulusob nang hindi ko pa nakikita ang bata na kailangan ko. Mahabang paliwanag nito. Natulala ako sa kanyang sinabi. Nakalimutan ko na rin na umiiyak pala ako dahil bigla akong na-curious. Hindi ko pa matapos-tapos ang trabaho kong ito dahil sa sunod-sunod na aming mission. Kaya nang may pagkakataon ay agad ako nagpunta kung saan sila may sikat na illegal gambling. Nakilala ko mula doon ang babaeng si Hailey na siyang pangunahing target ko dahil siya ang mastermind sa pangingidnap ng mga anak ng mga mayayamang tao. Kailangan ko nang magmadali sa aking trabaho dahil anumang oras ay baka dali ng mga batang biktima sa ibang bansa para gawing eksperimento. Huminto ito at napailing. Hindi ko inaasahan na tatawag ito sa akin dahil ang madalas ay ako ang tumatawag sa babaeng iyon. Marami akong tauhan na nakapasok sa kanilang kuta at sila ang nagre-report ngayon sa akin. Pero bakit sinabi niyang may ano kayo? She told me first na single mother siya at kailangan isang father figure si Kent. Job that woman. 2 beses ko palang nakikita ang bata. Wala man lang ba reaksyon ng bata? Curious ko. Umiling ito. That kid is special. He thought everything was okay when everyone is smiling at him. Natahimik ako saglit. Paano mo naging girlfriend ng babaeng iyon? I need to. Para mapalapit sa bata. Dahil kung hindi ko gagawin ay wala akong makukuha ang impormasyon sa sindikatong iyon. Bumuntong hininga ito at binitawan ng aking binti habang hawak pa rin ang aking mga kamay. Kailangan ko itong tapusin, honey babe. Nadudurog ang puso ko sa magulang ni Kent. Napatingin na lang ako sa kanya. Ibig sabihin magkikita kayo? Maghahalikan at magyayakapan? Parang bumalik ang sama ng loob ko. That's not what I mean, honey babe. Because it will never happen. Just put all your trust on me at matatapos ko ang trabaho ko na ligtas kong makukuha ang bata. Okay. I love you so much, Lian. I don't want to hurt you ever again. Siguraduhin mo lang talaga kung di yari ka sa akin. Babala ko sa kanya. Ngumiti ito sa akin. I do, honey babe. Just trust me and everything is okay. Okay. I love you too. Napapikit na lang ako nang siniila ko nito ng mainit na halik. Ganito ako karupok. Matapos ng makabagbag damdamin na aming usapan na dalawa ni Drake, ay wala pang tanghali ay nagpaalam na kami sa aming kasambahay at kay Nana. Mangiyak-iyak na naman ang matanda dahil kabisado na nito na matagal akong umuwi muli. Natuloy ang plano ko kaninang umaga na dumaan sa mall. Kumain muna kami ng aming lunch at dumiretso para sa salon. Hindi naman nagreklamo si Drake bagkus ay very supportive pa ito sa aking pagpapaganda. I dyed my ash gray hair into red-orange. Wala lang, trip ko lang. Feeling kailangan kong maging apoy ang isang kagaya kong palaging ginagalit. Oh, you look so fantastic, honey babe.
Kung todo, puri ito sa akin. Well, dapat lang. Alangan naman na mapagitan ito sa akin at baka bugahan ko lang ito ng apoy. Imbes na dumiretso sa Makati ay napagpasyahan na lang naming dalawa ni Drake na umuwi sa kanyang mansyon dahil may kailangan itong gawin na trabaho. Naunawaan ko naman ito dahil tulad ito sa aking kapatid na si Lander na palaging hectic ang schedule at si Mika na bihira lang din naming makabonding sa bahay. Kinagabihan ay nagising ako na makita ko si Drake na wala sa akin tabi. Nakita ko itong nakaupo at nakaharap sa kanyang laptop at may earpiece sa tenga. Seryoso ang mukha nito. Hindi ko maintindihan ang usapan ng mga ito dahil iba ang language ng kanyang sinasalita. Mabilis ako napapikit nang tumayo ito. Ayokong makita ako nitong gising. Honey babe, bigla ako napadilat nang marinig ko ang pagtawag nito sa akin. Kunwari akong nagising. May mission ako ngayon. Kailangan kong umalis. Bigla ako napabangon at napatingin sa vintage wall clock at langyan iyan, alauna pa lang ng madaling araw. At this hour? Pagtataka ko, tumango ito. Yeah, I'll be back tomorrow or after 2 days. Where? I can't say. Saka na kapag nakauwi na ako, okay? Bigla akong nalungkot, para bang ayoko itong umalis. Hindi ako nito hinintay na sumagot dahil pumasok ito sa walk-in closet. Bumaba ako ng kama at parang gusto ko tuloy magtampo. Napangangako na makita ko itong nagsusuot ng kanyang uniforme. Tom, how could this man so very hot with his uniform? Drake? Mahina akong tawag dito. Napahinto ito at lumingon sa akin. Go back to your sleep, honey babe. No. Why? Hindi ako umimik bagkus ay lumapit ako sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Please, umuwi ka ng ligtas. Walang galos at sugat ha? Naramdaman ko ang pagyakap nito sa aking katawan. I will. Honey babe, don't worry. I'll be back safe. I love you. I love you more. I love you so much, honey babe. He kissed me like there's no tomorrow. Maluha-luha ako habang kumakaway dito nang makita ko ang isang chopper na bumababa sa malawak nitong lupain. Si Alex ang pilot. Kahit nasa himpapawid na ay walang tigil akong kumakaway kay Drake hanggang sa mawala na ang chopper sa aking paningin. Walang tigil akong lumuha. Sobrang miss na miss ko na agad si Drake. Nakakapagsisi pala na palagi ko itong inaaway dahil heto ako ngayon. Parang aping-api na iniwan. Nakakaburyong ang oras na ito para sa akin. Para akong inahing pusa dahil hindi ako mapakali. Sobrang miss na miss ko na si Drake. Nang umalis siya kagabi ay mag-uumaga na akong nakatulog dahil sa sobrang pangungulila sa kanya. Palagi kong hinahanap-hanap ang amoy at presensya nito. 10:00 pasado ng umaga ako bumaba para pumunta sa kusina. Mabilis naman akong pinagsilbihan nila ni Nita ng makakain. Kahit masarap ang pagkain ay wala akong panlasa kaya hindi ko rin naubos. Kapilang ang laman ng sikmura ko. Nandito ako ngayon sa pasyo at tulala. Wala akong balak na makapag-usap at gusto kong mapag-isa. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang tumunog ang cellphone ko. Biglang lumiwanag ang aking muka at naging masaya ang pakiramdam ko nang damputin ko ang cellphone. Hello? Masayang bati ko nang hindi tinitingnan ang nasa caller. Hello babe! Malakas na tali ng pamilyar sa akin. Alfred? Disappointed kong sambit. Ay, parang hindi ka ata masaya na marinig mong boses ko. Kahit hindi ko nakikita ang mukha ni Alfred ay alam kong nagtataray na ang kilay nito. Yeah, you're right. Grabe ka girl, hindi ka ba masaya na makausap ako? Oo ha, may pasalubong pa naman ako from US. Maarteng boses ng palatak nito sa akin. Tumikim muna ako para mawala ang pagkadismaya ko. Ang akala ko pa naman ay si Drake na ang tumatawag sa akin. Whatever. Yan ang gusto ko. Teka, nandito ka na ba sa Pinas? Of course, babe. Tatawag ba ako kung hindi? Bigla akong napangisi sa baklang kaibigan ko. Where are you today? Tanong ko. Here, in Quezon City. Dito ako nag-stay sa condo ko. Alone? Yes. My husband been busy lately, kaya iniwan ko muna siya sa state. Kaya tara, gora tayo? Sure. Nagmamadali akong pumunta sa kwarto. Mabuti na lang at tumawag ang kaibigan kong baklita. Kahit papaano nabawasan ang lungkot ko sa pag-alis ni Drake. Maigi na ito dahil hindi ako sanay na nalulungkot. Aalis po kayo, Miss Lian? Tanong ni Bidang sa akin nang makasalubong niya ako sa hagdanan. Oo, magkikita lang kami ng friend ko.
Magsama po kayo ng bodyguard. Bodyguard? No, kaya ko na mag-isa. Don't worry. Pero mahigpit po ang bilin ni Sir Drake na kapag aalis daw po kayo mag-isa, ay kailangan nyo ng kasama lalo na po kung wala siya. Sinabi niyo yun? Pagtataka ko. Tumango ito. Opo, Miss Lian. No need na. Makakauwi ako na ligtas. Pupunta lang naman kami sa mall. Napakamot ito sa ulo. Hindi rin po kayo makakaalis hanggat walang kasama, Miss Lian. Napasimangot ako. Ayoko pa naman ng ganito dahil kung sa bahay namin ay binibigyan lang ako ng bodyguards kapag may paglabag ako sa bahay. Pero most of the time ay madalas na ako lang. Ayoko na may bumubuntot-buntot sa akin, puwera na lang kung mga kaibigan ko sa bahay ang makakasama ko.